Sa episode ngayong gabi, susuriin natin ang dalawa sa pinakamadilim na alamat na binubulong sa Asya. Dalawang kwento na kumukuha ng isang bagay na pamilyar at pinabaluktot ito tungo sa isang bangungot na hindi mo kailanman dapat malaman. Ang una ay isang kwento mula sa China kung saan ang simbolo ng pag-ibig at tadhana ay nagiging sumpang sapat ang lakas para hilahin ang buhay papunta sa yakap ng mga patay. Tinatawag nila itong pulang sinulid ng mga patay. Karamihan ay kilala ang pulang sinulid bilang tanda ng kapalaran, isang dinakikitang tali na nagdurugtong sa mga kaluluwa sa kabila ng distansya at panahon. Pero paano kung ang sinulid na iyon ay nakatali hindi sa kasintahan, kundi sa bangkay? Sa mga lihim na ritual ng paglilibing, ginagawa itong sandata ng mga mangkukulam. Isang hibla ng pula, itinatali mula sa pulsuhan ng yumao patungo sa bukong-bukong ng napiling biktima. Mula sa sandaling iyon, nakagapos ang dalawa. Isa'y buhay, isa'y patay. Sa simula, tahimik ang sumpa na naginip lang ang biktima ng mapuputlang mukha sa likod ng mga talukap, mga aninong hindi nila maiwaglit pagmulat. Pero ang mga panaginip ay hindi nananatiling panaginip. Nangako ang pulang sinulid ng mas masama. Mga gasgas sa binti, malalamig na kamay na kumakapit sa kanilang mga paa sa gabi. At sa huli, ang hila, ang hating gabing hatak na wala pang sino mang nakabalik. Ito ang kwento ng pulang sinulid ng mga patay. Nagsisimula ang kwento sa isang tahimik na bayang probinsiya sa Timog China. Isang lugar na nananatili ang pamahiin sa bawat eskinita. At kung saan ang mga patay ay hindi kailanman itinuturing na tuluyang nawala. Ang pangunahing tauhan ay isang batang estudyante sa universidad na si May. Umuwi siya mula sa syudad sa bakasyon, sabik magpahinga, ngunit may dalang bigat na mas madilim. Kamakailan lamang ay nawala niya ang isang malapit na kaibigan sa isang aksidente sa sasakyan. At kahit hindi niya ito binabanggit, may dala siyang pagkakasala. Dapat ay magkikita sila ng gabing iyon, ngunit umatras siya sa huling sandali. Hindi na ito nakauwi. Pagdating ni May sa bahay ng kanyang lola sa kanayunan, iba ang pakiramdam ng hangin. Mabigat ang init, mabango sa usok ng insensong nagmumula sa mga bintana ng kapitbahay. Naghahanda ang bayan para sa Ghost Festival. Ang taunang panahon na pinaniniwala ang bumubukas, ang mga tarangkahan ng ilalim daigdig, at malayang naglalakad ang mga espiritu sa asa sa piling ng mga buhay. Umuugoy ang mga pulang parol sa mga pintuan, habang ang paper money at mga handog ay umuusok sa mga batyang metal sa gilid ng kalsada. Dapat sana'y nakaaaliw, tradisyong kinalakhan ni May. Ngunit ngayong taon, may mali. Napansin iyon ng kanyang lola. Ang matanda, marupok ngunit matalas ang mata, bumulong kay May sa unang gabi. Pinalaan siyang huwag magpagabi, huwag maglakad mag-isa sa dilim. Ngunit higit sa lahat, sinabi ng matanda ng buong tigas, huwag kailanman magtali ng pulang sinulid sa iyong katawan. Natawa si May ng alanganin, hindi na malayan na hindi naghahabit ang kanyang lola. Naniniwala pa rin ang matatanda sa sumpa at may ilan na pabulong na nagkukuwento tungkol sa mga mangkukulam na ginagawang sandata ang mga ritual. Sinubukan ni May na iwaksi ang pangamba, ngunit may kakaibang napansin. Sa ikalawang gabi niya, habang naglalakad sa palengke, natanaw niya ang isang lalaking nagbebenta ng bugkos-bugkos na sinulid. Pula, mahigpit ang pagkakapaikot, nakaayos na parang sagrado. Hindi siya tumatawag ng suki at hindi inaalis ang tingin kay May kahit nagmamadali itong umalis. Sinabi niya sa sarili na wala iyon, pamahiin lang, nerbiyos lang. Pero may iba pa. Sa kanyang pagtulog, nagsimulang dumalaw ang mga panaginip. Sa una payapa, pira-pirasong imahe ng maputlang mukha ng kaibigan. Nakatayo ito sa dulo ng isang kalsada, laging nakatingin.
laging tahimik. Pagkagising, may kiliting lamig sa kanyang mga bukong-bukong, para bang may dumampi. Iwinaksi niya. Pagod lang, stress, mga alaala. Iyon ang sinabi niya sa sarili. Gayunman, bumigat ang atmosfera sa bahay ng lola habang lumilipas ang gabi. Lumalakas ang langit-ngit ng mga bigang kahoy. Humahaba ang mga anino sa sulok. Hindi umaangat kahit magsindi siya ng kandila. Lalong kinabahan ang lola. Nag-iwan ng mangkok ng bigas sa may pinto. Bumubulong ng dasal bago matulog. Gusto ni May na paniwalaan na tradisyon lang iyon. Walang masama. Pero sa kaibuturan, dama rin niya. May nakamasid, may naghihintay. Ang hindi pa alam ni May, nakatali na ang pulang sinulid. Saan man sa pagitan ng kanyang pag-uwi, ng dalamhati, at ng dinakikitang kamay ng tadhana. May buhol na nagawa. At sa kabilang dulo nito, hindi ang kaibigan niya, kundi mas masahol. Isang bagay na nais siya hindi sa panaginip o bulong, kundi sa laman. Isang bagay na hihila hanggang sumunod siya sa dilim. Nakahanda na ang entablado. Lalamig pa ang mga gabi. At malalaman ni May kung bakit higit pa sa pamahiin ang babala ng kanyang lola. Tahimik dumating ang unang komplikasyon, sobrang tahimik na halos mapaniwala ni May ang sarili na wala iyon. Ikatlong gabi niya sa bahay. Umiiyak ang mga kuliglig sa bukid. Humahaplos ang mamasa-masang init sa mga dingding. At ang mahihinang ilaw ng mga alay sa labas ay nagpapahid ng mapusyaw na kahel sa bintana. Nagpuyat si May, nagbabasa sa telepono. Sinusubukang takasan ang kaba. Nakatulog din, nalaglag ang telepono sa kamay. Ganito lagi ang simula ng panaginip. Nakatayo siya sa dulo ng isang mahabang, walang lamang kalsada. Sa kabilang dulo, ang kaibigan, maputla, hindi gumagalaw. Hindi ito nagsasalita, hindi kumikilos. Nakatitig lang na, para bang hindi sa buhay ang mga mata. Ngunit ngayon, may nabago. Nang tumingin siya sa ibaba, may manipis na pulang sinulid na nakatali sa kanyang bukong-bukong. Nakalawit ito sa likod, banat na banat sa kalsada. Naglalaho sa anino kung saan naroon ang kaibigan. Napabalikwas si May, kumakabog ang puso. Tahimik ang kwarto. Mahahaba ang anino sa dingding. Napatawa siya sandali. Sinabing guni-guni lang, kwento lang ng lola. Ngunit naramdaman niya, may mahinang presyon sa kanang bukong-bukong, parang malamig na daliri. Dinampot niya ang flashlight at itinutok. Wala. Walang lubid, walang sinulit, walang marka. Hubad na balat lang. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Kinabukasan, may mas kakatwa. Habang tumatawid sa bakuran, nahuli niya ang lola na nakatitig sa kanyang bukong-bukong. Hindi pa sulyap, kundi matalim. Nakasara ang labi. Nang magtanong si May, umiling ang lola, bumulong ng magpahinga ka, saka umiwas. Naiwan si May na balisa. May nakita ba ang lola na hindi niya nakikita? Kinagabihay, bumili siya ng gulay. Maliwanag ang mga lansangan sa mga maliit na altar para sa Ghost Festival. Kumikislap ang apoy sa tabi ng bigas at prutas. At nandoon muli ang tindero ng sinulit. Nakasiksik ang pwesto sa pagitan ng dalawang nakasarang tindahan. Mesa na ang laman ay pulang sinulid lamang. Hindi pa rin siya tumatawag ng suki. Ngunit habang dumaraan si May, sinusundan siya ng tingin. Parang narinig niya itong bumulong, kahit hindi gumalaw ang mga labi. Kapag nakatali na, hindi pinuputol. Nagmadaling umuwi si May. Hindi niya sinabi sa lola. Ayaw niyang mag-alala pa ito. Nilibang ang sarili hanggang pumikit ang mga mata. Kinagabihan, mas mabigat ang panaginip. Muli niyang nakita ang kaibigan. Ngunit ngayon, nakaluhod. May hinihila sa lupa. Nang tumingin siya, mas malinaw na. Nakatali ang pulang sinulid sa pulsuhan nito. Nakahila sa lupa at pumupulupot sa kanyang bukong-bukong. Tumitibok ito, parang may dugong dumadaloy. Napasinghap si May,
kusa ang pagigtik ng paa. Doon niya naramdaman, matalim na hapdi, parang gasgas. Naglalagablab sa bukong-bukong. Inalis niya ang kumot. May 3 maninipis na guhit sa balat. Hindi malalim, pero malinaw. Pinagkaskas niya, pinagpilitang sa pagtulog lang yon. Baka kuko niya. Pero sobrang tuwid, sobrang tuon. Kinabukasan, napansin iyon ng lola. Agad at marahas ang reaksyon. Hinawakan ang binti ni May, hinila palapit. Saka nagdasal ng matatandang orasyon. Pilit pumiglas si May, nahihiya. Sabay sabing wala iyon. Ngunit namutla ang lola. Nanginig ang mga kamay. Isa lang ang sinabi bago umalis. Huwag mong sundin ang hatak. Hindi alam ni May ang ibig sabihin. Ayaw niya ring malaman. Pero kumapit ang mga salita sa isip buong araw. Sa ika-4 na gabi, naging di matiis ang mga panaginip. Parang naipit siya sa higaan, walang magawa. At may mga kamay, malalamig, kulay abo, na dahan-dahang lumalabas mula sa ilalim ng kama. Pumupulupot sa kanyang mga bukong-bukong. Napasigaw siyang nagising, nagpupumiglas, nangingintab sa pawis. Tahimik ang silid. Ngunit nagliliyab ang bukong-bukong na parang dinikita ng yelo. Hindi na niya maikaila. May sumunod sa kanya. O mas masahol, may pumili sa kanya. Ang pulang sinulid ay hindi na panaginip. Narito ito. Hindi nakikita, ngunit totoo. At wala siyang ideya kung paano putulin. Hindi gasgas, hindi panaginip, hindi tingin ng tindero ang tunay na komplikasyon. Ang totoo'y unti-unting sumisiksik, ang paniniwalang tama ang lola niya. Hindi pa mahiin ang mga babala. Nakatali na ang sinulit at lalong humihigpit. Pagsapit ng ika-5 gabi, lupaypay si May. Malalalim ang eyebags, mahina ang katawan. At sa tuwing pipikit, kinatatakutan niya ang susunod. Hindi kumupas ang mga gasgas, para pang dumilim. Parang may kumayod na hindi panaginip. Pinalutan niya ng tela ang bukong-bukong upang itago sa lola. Ngunit hindi napigil ang nagbabantang init sa ilalim ng balat. Kinabukasan, dumalaw ang kaibigan sa pagkabata, si Lynn. Practical si Lynn. Mapanuri, laging minamaliit ang mga sumpa. Ngunit nang mapansin ang telang balot, sa bukong-bukong ni May, nagbago ang mukha nito. Napatawa siya, pilit. Minarkahan ka? Pabulong. Nang tanungin ni May, umiling si Lynn. Lumang kwento lang, at pinilit ngumiti. Pero nakita ni May ang panginginig ng boses. May alam si Lynn na hindi sinasabi. Kinagabihay kasagsagan ng pista. Pula ang kalsada sa mga parol. Naglagay ng mga handog ang bawat pamilya. May buong inihaw na baboy, insenso, pangkain sa mga ligaw na kaluluwa. Sinubukan ni May na malunod sa galaw ng tao. Ngunit saan man siya pumunta, may mga matang nakatingin. Hindi lang sa mga buhay. Sa isang sandali, parang nakita niya ang kaibigan. Hindi sa panaginip, kundi sa dulo ng daan. Maputla, hungkag ang mga mata. Pagkurap niya, wala na. Nandoon na lang ang tindero ng sinulid, tahimik sa pwesto. Ngayon, nagsalita siya. Mahinahon ngunit malinaw. Malapit na ang hila. Umuwi si May na nanginginig. Sa loob, naghihintay ang lola. Nakasindi na ang insenso. Mabigat ang amoy, halos sumakal. Inabot ng matanda ang bungkos ng joss sticks at inutusang ilagay ni May sa pinto. Paparating na siya, bulong nito. Huwag mo siyang papasukin. Gusto sanang magtanong ni May. Ngunit ang takot sa mukha ng lola ay nagpatahimik sa kanya. Sunod siya. Nanginginig ang kamay. Ngunit gabing iyon, hindi tumalab ang harang. Nakatulog si May na mahigpit ang yakap sa kumot. Agad dumalaw ang panaginip. Wala na ang kalsada. Nasa loob na siya ng bahay ng lola. Gumagapang ang kaibigan sa sahig. Nakadungis ng dugo ng aksidente. Nakatali ang sinulid sa pulsuhan. At sa kanyang bukong-bukong, mahigpit na nakapulupot. Humihila sa bawat galaw nito. Nagising siyang hinihingal, ngunit hindi natapos ang bangungot.
mula sa ilalim ng kama. May tunog ng paghatak, parang may mabigat na hinihila sa kahoy. Humigpit ang kumot, parang hinihila palabas. Inangat niya ang paa, kumakabog ang puso. Muling humila, mas malakas. Napasigaw siya, tinawag ang lola. Dumulog ang matanda, naliligo sa usok ng insenso. Ngunit ang pinakamabalisa, natigilan ang lola sa pintuan. Nanlalaki ang mata, nakatitig sa ilalim ng kama. Bumigkas ito ng panalangin, sa kawalang paliwanag na isinaboy ang mangkok ng bigas sa sahig. Agad tumigil ang hila. Kinabukasan, hinarap ni May si Lynn. Ano ang minarkahan? Sa wakas nagsalita si Lynn. Kapag may namatay na may galit, pwedeng itali ng mangkukulam sa pulang sinulid. Nagiging balisa ang bangkay. At ang natali, hindi makakatakas maliban kung mapuputol ang sinulid. Paano puputulin? Umiling si Lynn. Iyon ang hindi sinasabi. Baka hindi pwede. Mas dumami ang tanong. Bakit siya? Bakit ang kaibigan? Sino ang nagtali? Wala ng oras sa sagot. Bawat gabi, lumalakas ang hila. Bawat araw, mas maraming insenso ang sinisindihan ng lola. Usok na halos hindi na makahinga si May. Sa bawat pagdaan na sa palengke, naroon ang tindero, nakamasid, naghihintay. Lumalalim ang tensyon, humahaba ang gabi. At dama ni May, parating na ang hatak. Malapit na. Nagsimula ang gabing rurok sa katahimikan. Hindi natural. Sumasakal na katahimikan na bumalot sa bahay ng lola. Pati kuliglig, tumahimik. Nakahiga si May, nakatitig sa kisame. Ramdam ang bigat sa dibdib. Matagal nang abo ang insenso. Pinilit niyang huwag matulog hanggang sa tuluyang bumigay ang katawan. Wala ng kalsada, wala ng pagitan ng panaginip at realidad. Nasa kwarto siya at may kasama. Nakatayo sa paanan ng kama ang kaibigan. O kung ano ang natira rito. Kulay abo ang balat, punit ang damit, baluktot ang ulo, kalabog ang buto sa bawat galaw. At sa pulsuhan, ang sinulid. Nagliliwanag na pula sa dilim. Banat na banat, papunta sa kanya. Tumingin siya sa bukong-bukong. Nakita niya ng malinaw. Hindi na invisible, isang manipis na pulang tali ang nakabaon sa laman. Iginagapos siya. Tinangka niyang sumigaw. Walang tinig. Gumalaw. Ayaw sumunod ang katawan. Dahan-dahan itong umakyat sa kama. Lumusong ang kutsyon. Humigpit ang kumot. Humila ang sinulid. Dinumog siya ng malamig na kamay. Mabigat. Dumakma sa bukong-bukong. Nagpumiglas siya. Lalo lang bumaon ang tali. Humihiwa sa balat na parang buhay. At dumating ang hatak, pinakamalakas sa lahat. Dumulas ang katawan niya pababa ng kama. Kumapit siya sa kumot. Kinayod ang kuko sa sapin. Biglang bumukas ang pinto. Sumugod ang lola, may hawak na nagniningas na bungkos ng insenso. Umuusok ang abo. Mabilis itong umikot sa kama. Nag-orasyon, paos na ang boses. Napuno ng usok ang silid. Bahagyang humina ang hila. Lumuwag ang kapit sa kanyang bukong-bukong. Ngunit hindi naglaho ang anyo. Itinuwid nito ang leeg na may nakaririnding kalabog. Tumingin sa lola. Ibinuka ang bibig ng sobrang lawak. At sumuka ng malalim. Naungol na yumanig sa dingding. Kumislap ang sinulit. Pumipintig sa galit. Hindi tumigil ang lola. Isinaboy ang bigas. Mga butil na parang apoy na tumatama sa sinulit. Sumisingasing. Umatras ang nilalang, ngunit hindi nawala. Dumugo ang bukong-bukong ni May, lalong bumaon ang tali. Sumigaw siya, ngunit lalong nagmakaawa ang orasyon ng lola. At saka may isa pang dumating sa sulok. Nanlamig ang dugo ni May. Ang tindero ng pulang sinulit. Hindi na nasa palengke, hindi na tao. Payat, halos kalansay, madidilim ang mata na kumikislap sa kalupitan. Hindi siya nagsalita agad, tinitigan lang. Pagkatapos, marahan niyang hinila ang sinulit. Parang nangingisda. Umindayog ang katawan ni May patungo sa dulo ng kama.
Kumapit ang espiritu ng kaibigan sa kanyang mga binti. Nagpumiglas siya, ngunit di mapipigil ang hatak. Sumubok ang lola, isa pang mangkok ng bigas, mas maraming insenso, ngunit hindi sapat. Mas malakas ang presensya ng tindero. Ano ang gusto mo sa akin? Hingal ni May. Sa wakas nagsalita ang tindero. Malambing ang tinig, ngunit may lason. Hindi bumibitaw ang mga patay kapag nabuhol. Napili ka ng itali ang buhol. Sumampa ang aparisyon, ilang pulgada na lang ang mukha. Walang kislap ang mga mata, ngunit puno ng gutom ang ekspresyon. Naunawaan ni May, hindi ito pagkikita. Ito'y pag-angkin. Sumigaw ang lola sa lumang dialekto. Isang salitang malinaw, putol. Pinapaputol niya ang sinulid. Ngunit gamit ano? Naghanap si May. Nanginginig. Tumitibok ang sinulid, lalong humihila. Nakausad na siya hanggang kalahati sa gilid. Nababasag ang mga kuko. Pumapasan na sa dibdib niya ang nilalang. Gulo. Tao ba ang tindero o espiritu? Nakatali ba talaga ang kaibigan o kinakaladkad lang? At kung mapuputol, ano ang magiging kapalit? Humahaba ang sandali. Mas malakas ang hila. Mas makapal ang usok. Nakahantong si May sa pagitan ng buhay at patay. Hindi na ito tungkol sa pagtitiyaga. Desisyon na kung mababasag ang tali o mahahatak siyang umiiyak sa dilim. Sinasakal ang usok, walang humpay ang dasal, hindi matatagal ang hila. Para bang umiikot ang realidad sa pulang sinulid. Kinamot ni May ang sahig, naghahabol ng hininga. Sumigaw ang lola. Lumaban, putulin ang ugnayan bago mahuli ang lahat. Biglang huminto ang hatak, hindi tuluyan, ngunit sapat para makahinga. Tumingin siya sa sulok. Ang tindero, nakatayo, nakangiti. Iniisip mong sino ang nagtali. Anya, banayad. Hindi siya. Hindi kailanman siya. Ako. Parang lason ang mga salita. Gumuho ang isip ni May. Akala niya ay kumakapit ang espiritu ng kaibigan. Pinagbubuklod ng dalamhati. Pero totoo. Sisidlan lang ito. Bangkay na ginamitan ng ritual ng tindero. Hindi umaabot ang kaibigan. Hinahatak siya. Nang hina ang orasyon ng lola. Tagapagtali ng bangkay. Paus niyang bulong. Ginagamit ang dalamhati ng buhay para itali ang patay. Sumpa ang sinulid, hindi tadhana. Nagtugma ang piraso. Ang kakaibang pwesto sa palengke. Ang laging tingin. Ang tuwid na gasgas. Hindi lang sila ang nagtali. Pinili siya. Pinakanararapat na oras. Ghost Festival. Manipis ang hangganan. Lumapit ang tindero. Umuuga ang sahig. Ginawa kang marupok ng iyong dalamhati. Malamig niyang wika. Nanais mong muling makita siya. Ibinigay ko. Lahat ng nais may kabayaran. Lahat ng tali dapat sundin. Sa kanya ka na. Sa akin ka na. Umiling si May, luha ang namutla. Hindi niya pinili ito. Ni ako. Tiningnan lang siya ng tindero. Pagpili, para sa buhay iyon. Napasakamay ka na. Lalong kumislap ang sinulid. Parang ugat na may dugo. Lumapit ang anyo ng kaibigan. Walang pagkilala sa titig. Puro gutom. Walang natitirang kaluluwa. Balat kandila na lamang na nakasabit sa pulang PC. Naghasik ng bigas ang lola. Mas malalaking arko. Mas mabilis na dasal. Pumiyok ang nilalang. Umuusok ang balat sa hagip ng butil. Ngunit hinigpitan ng tindero ang hawak sa PC. Sa bawat hila, tumitibay ang anyo. Panandalian lang ang bigas. Hindi nito kayang putulin. Paano ititigil? Sigaw ni May. Paano puputulin? Namintig ang lola, luha sa mata. Walang pagputol, maliban kung ang nagtali ang magpapalaya. At siya, itinuro ang tindero. Hindi nagpapalaya. Sumilay ang matalas ng ngiti ng tindero. Ang hila ang wakas. Kapag dumating, walang pintong makapipigil. Walang panalangin makapagliligtas. Hahatakin ka, katawan at kaluluwa. Kung saan naghihintay ang mga patay. Nagdilim ang silid. Umuungol ang pader. Lumawak ang mga anino. Nag-apoy ang bukong-bukong ni May. Sumisikip ang tali na.
parang lubid sa liig. Lumuhod ang lola, lumuhod hanggang sahig. Ako na lang, hikbi niya. Matanda na ako, handa na ako. Pakawalan mo siya. Hindi man lang tumingin ang tindero. Kay May nakapako ang mata. Hindi bukong-bukong niya ang nakatali. Sa iyo. Halos gumuho si May. Ang mga panaginip, ang mga gasgas, ang hila, hindi sila anino ng dalamhati, kundi mga baitang ng ritual. Papalapit sa huling hatak. At ngayon, alam niya ang hila, hindi lang pananakot. Katapusan. Mula sa pagdating niya, naglakad na siya tungo rito. Nakagapos ng buhol na hindi niya ginawa. Ngunit siya ang nagdusa. At lalo pang humihigpit ang buhol. Gumulong ang kaguluhan. Naupos ang insenso. Nagkalat ang bigas. At kumislot ang pulang sinulid. Sapat para sindihan ang silid sa malaswang liwanag. Hinawakan ni May ang dugo ang bukong-bukong. Tumitili ang instinct na tumakas. Ngunit walang matatakbuhan. Nakaluhod ang lola. Umiiyak. Nakikiusap. Nakangiti ang tindero. Pumipisil sa pisi. Nakalapit ang espiritu. Malamig ang hininga. Dumadampi sa pisngi. At nangyari iyon. Ang hila. Parang kulog. Isang mabangis na hatak na nag-angat kay May mula sa kama. Sumisigaw siya. Kinakayod ang sahig. Ngunit lalo pang humigpit. Kumapit ang lola. Nag-orasyon. Ngunit kupas na ang mga salita. Huling nagsalita ang tindero. Boses na parang mula sa kailaliman. Hindi na puputol ang sinulid. Higit lang itong humihigpit. At nawala si May. Bumagsak ang kumot. Tumigil ang hangin. Amoy dugo ang natira. Bumulusok sa sahig ang lola. Humahagulhol. Samantalang naglaho sa usok ang tindero. Naiwan ang isang hibla ng pulang sinulid. Maayos na nakapulupot sa sahig. May nagsasabing hindi na muling nagsalita ang matanda. May ilan na nagkwento na naglalakad-lakad siya hanggang sa huling araw, kumakapa ng dinakikitang pisi. Ngunit patuloy ang bulungan tungkol sa tindero. Ang pwestong may pulang sinulid lang, naghihintay ng isa pang nagluluksa. At minsan sa gabi, may nakaririnig, mahinang kaladkad sa lupa, parang may hinihila. Nahulog ba si May sa ilalim daigdig ng gabing iyon? O naglalagalag pa, nakagapos, naghahanap ng kalayaan. Walang sumasagot. Sapagkat simple ang katotohanan. Kung maramdaman mong may dumantay na sinulid sa bukong-bukong sa dilim, huli na. Ang pulang sinulid ng mga patay ang una lamang ngayong gabi. Isang sumpang isinilang sa dalamhati at binilot sa bigkis na humihila sa buhay, tungo sa kaharian ng mga patay. Ngunit hindi rito nagtatapos ang mundo ng maiitim na ritual. Sa ibang sulok ng China, may bulungan tungkol sa isang mas nakapangingilabot na gawi, kung saan mismong katawan ng mga patay ang ginagawang kasangkapan ng pangkukulam. Kung ang sinulid ay nagbibigkis, ito na may nagliliyab. Kung ang isa'y humahatak sa iyo pababa, ang isa na may nagdadala ng ilalim daigdig sa iyong tahanan. Hindi ito tungkol sa pisi o buhol, kundi sa langis. Langis ng bangkay. At kapag naliwanagan ang parol, wala nang paraan upang patayin ang espiritong tatawagin nito. Nagsisimula ang ikalawang kwento, hindi sa siksik na syudad, kundi sa nakahiwalay na baryo. Sinisiksik ng kabundukan, laging amoy basang lupa ang hangin. Dito, kilala ng bawat pamilya ang trahedya ng isa't isa. At ang mga lumang ritual ay hindi binabanggit ng lantaran. Pabulong lang sa dilim. Dito nakatira si Gian, isang guro na nagbalik mula sa syudad. Umuwi siya upang alagaan ang amang may karamdaman. At marahil, kahit hindi niya inaamin, upang takasan ang buhay na sumasakal sa ingay at kawalan ng saysay. Sa simula, nakaaaliw ang katahimikan. Nakatayo ang lumang bahay sa gilid ng palayan. Umuungol ang kahoy sa bigat ng mga bagyo ng mga dekada. Mahahaba ang gabi. Pinupunit lamang ng huni ng kuliglig at malalayong tahol ng aso.
Ngunit papalapit ang Ghost Festival at mabilis nagbago ang timpla ng baryo. Nagsunog ng alay ang mga kapitbahay, nag-iwan ng pagkain sa bintana, at nagsabit ng pulang parol sa bawat piga. Para kay Jen, sobra-sobrang ritual, halos obsesyon para may itaboy. Isang gabi, habang may iniaatas ang ama, napadpad si Jan sa isang eskinita na hindi pa niya napapansin. Makitid, nilililiman ng kawayan, at sa dulo may maliit na kubol. Likod ng mesa, isang matandang payat, balat na halos nakadikit sa buto. Nakahilera sa harap, mga garapon ng maitim na langis na tinatakan ng pagkit, mga papel na may pulang tinta, at isang itim na parol. Lumang-luma ang parol, mas matanda pa sa anumang nakita ni Jian. May mga ukit na di pamilyar. Nahuli ng matanda ang titig ni Jian. Walang sabi, iniusog ang parol. Mapusyaw ang salamin, parang pinahiran ng usok. Sa loob, may mapurol na mitsa. Nasusunog ito para sa mga pangalan. Paos niyang bulong. Isulat mo ang isa, at hindi ka na muling mag-iisa. Ngumiti ng magalang si Jian at umurong. Ngunit kumapit ang mga salita hanggang bahay. Sinabi niya sa sarili na kalokohan yon, pamahiin para sa mga madaling matakot. Gayunman, hindi niya makalimutan ang parol. Parang hindi liwanag ang hinihigop nito, kundi buhay. Gabi-gabi, lumala ang kaba. Kakaibang langit-ngit ng bahay. Masyadong humahaba ang anino kaysa sa abot ng kandila. Nagising si Jian sa bulong sa labas ng bintana. Salitang hindi niya maunawaan. Pagdungaw, wala. Palayan lang sa liwanag ng buwan. Nagbabala ang ama kinabukasan. Huwag mong daanan ulit ang skinita, hingal nito. Huwag mong titigan ang mga parol. Kapag naliwanagan, hindi na namamatay. Gusto mang iwaksi ni Jian bilang pag-uulyanin. May kutob siyang mali ang baryo. At napansin na siya nito. Nakahanda na ang entablado. May dalang lihim ang baryo at masyado nang lumapit si Jian. Naghihintay ang itim na parol. At susunog ang sumpang langis ng bangkay sa buhay niya. Dumating ang unang komplikasyon sa gabing dapat ay karaniwan. Pagod sa pagkukumpuni ng bubong, sumakit ang likod at palad. Sa dapit hapon, nagliliwanag na ang mga parol ng pista. Humahaba ang pulang sinag sa palayan. Dapat mapayapa, ngunit may buhol sa sikmura niya. Madaling araw, nagising si Jian sa mahinang tunog. Akala niya'y kumikilos ang ama, pero hindi, parang sirit ng mantika sa kawali. Nagsindi siya ng kandila, dahan-dahang naglakad sa pasilyo. Mas lumalakas ang tunog sa imbakan. Pagbukas niya, malagkit ang hangin, parang dinikita ng usok ang mga dingding. Sa gitna ng sahig, ang itim na parol. Nanigas si Jian. Hindi niya iyon dinala. Hindi man niya nahawakan. Pero naroon ito. Humihingang apoy ang mitsa. Parang matagal nang nagliliyab. Lumapit siya. Kumakabog ang dibdib. Nakakasulasok ang amoy. Asukal na nabulok. Mantikang panis. Madulas ang salamin. Sa maitim na likido. Sa loob, nag-aapoy ang bahagyang liwanag. Natisod siyang umurong. Nabahing. Sinarado ang pinto. Nagbantay siya buong gabi. Kandilang halos maubos. Nakatitig sa pinto habang tuloy ang mahinang sirit hanggang umaga. Pagsikat, dali-dali siyang bumalik upang patunayang panaginip lang. Wala na ang parol. Malinis ang sahig, sariwa ang hangin. Walang bakas, nalito si Jian kaya pumunta sa pamilihan. Parang may mga matang sumusunod. Paglingon, naroon ang matanda sa kubol. Ngayoy walang laman ang mesa, tanging itim na parol. Ngumiti ang matanda, bumulong. Nasusunog ito kapag may napiling pangalan. Wala akong pinili. Pigil takot na sagot ni Jan. Umiling lang ang matanda, para bang tama ang sagot na gusto niya. Gabi-gabi, lumala. Napanaginipan ni Jian ang mga aninong gumagapang sa pader. Hiwalay sa liwanag. Pagmulat, may bulong pa rin. Mula sa loob ng bahay. Sa mismong dingding.
Masyadong mahina ang mga salita. Ngunit malinaw ang tono. Binabanggit ang pangalan niya. Kinabukasan, tinawanan niya ito. Pagod lang. Ngunit sa pasilyo, may ukit sa hamba ng pinto. 3 karakter. Pahid-pulang sulat. Ang kanyang pangalan. Hinaplos niya. Basa pa ang pintura. Kinagabihay tumanggi ang ama sa hapunan. Nanginginig ang tingin nito sa pader. Sa wakas, bulong niya. Nagsimula na. Naliwanagan na ang langis. Sumiklab ang inis at takot ni Gian. Paliwanag. Ngunit tumalikod ang ama. Tumahimik. Sa 4 gabi, hindi na parang kanya ang bahay. May bigat ang bawat anino. Parang may nakatayo sa gilid ng paningin. Mga balikat na dumaraan sa pintuan. Mahahabang daliri sa sulok ng pader. Pagharap, wala. Ngunit palakas ang bulong. Pangalan niya. Inuulit ng mga tinig na hindi tao. Hindi na maikakaila ang unang komplikasyon. Nagpakita ang parol. Naisulat ang pangalan. At may sumusunod na hindi nakikita. Nakatali sa langis na hindi dapat sumindi. Napili na siya ng sumpa. Saka palang bumubulong. Nagpatuloy si Gian na parang normal. Ngunit bumigat ang hangin bawat oras. Malagkit ang amoy langis. Hindi nawawala. Sa gabi, lumalapit ang mga bulong. Hindi na pabulong. Nakadikit sa tainga. Nagpapakilabot sa balat. Minsan pangalan niya. Minsan tawa. Basa at malutong. Parang sinusuka ang saya ng takot niya. Isang gabi sa kusina. Nagsindi siya ng karaniwang lampara ng ama. Lumubo ang apoy. Itim ang gilid. At sumayaw ang anino sa direksyong hindi lohikal. Kumislot ang ilaw. Nagsaboy ng talsik na langis sa mesa. Gumapang ang mga patak. Bumuo ng mga karakter. Pangalan niya. Binuhusan niya ng tubig. Kumalabog sa sahig ang lampara. Sumilip ang ama. At nang makita ang itim na bakas sa kahoy, gumuho ang mukha nito. Hindi mo na matatakasan, hikbi nito. Kapag naisulat na ang pangalan, susundan ka hanggang dulo. Sumabog ang pagkadismaya ni Gian. Ngunit umiling ang ama. Ang pagbanggit, nagpapalakas. Ang pag-ayaw, nagugutom. Walang panalo. Kinabukasan, hinarap ni Gian ang nakatatanda sa baryo. Nakiusap ng paliwanag tungkol sa itim na parol. Namutla ang matanda, tumingin sa templong nasa burol. Ibinulong na umalis si Gian agad. Hindi namimili ng basta ang nagsindi. Kapag nanatili ka, idadamay mo kaming lahat. Sumugat ang salita. Hindi siya biktima. Panganib siya. Nang magprotesta, nanlamig ang matanda, tumalikod. Sa pag-uwi, naramdaman ni Gian ang mga matang nagmamasid mula sa likod ng pinto. Parang salot siya. Gabi-gabi, imposible na. Nagising si Gian sa dilim na parang nilamon ang buwan. Mabigat sa dibdib, mababaw ang hinga, parang pinipisil ng di nakikitang mga kamay. Sinubukan niyang bumangon, nakapako ang katawan. Sa sulok ng kwarto, ang itim na parol, umiilaw, nagbubuga ng maitim na usok. At sa likod nito, isang anino. Hindi hubog ulap, kundi matangkad, mahahabang bias hanggang kisame. Uloy nakatagilid na parang nabali. Nang magtama ang mga mata nila, sumulong ito. Mabagal. Sinadya. Tinuklaw siya ng sindak. Umigting siya sa bigat. Naghahabol ng hininga. Kumakaskas ang kuko sa kumot. Dumarami ang tinig. Sabay-sabay na sinisigaw ang pangalan niya. Lumabo ang paningin. Papalapit ang anino. Biglang bumukas ang pinto. Sumulpot ang ama. Maputla. Nanginginig. May hawak na dambuhalang insenso. Nagdasal sa lumang dialekto. Yumanig ang pader. Umurong ang mga anino. Naging usok. Ngunit lalo pang lumaki ang apoy ng parol. Inararo ng ama ang mesa. Ibinagsak ang insenso sa tabi ng parol. Sumalubong ang usok sa maitim na apoy. Sumirit ang nakapandidiring huni. Parang buhay ang parol at galit. Sino ang nagsindi? Hingal ni Gian. Sino ang sumumpa sa akin? Tumingin ang ama. Pighati ang mata.
Isang taong gustong mawala ka. Isang taong may alam sa iyong pangalan. Bumagsak ang mundo ni Gian. Akala niya ay aksidente ang sumpa. Ngunit hindi sinasadya. May nagsulat ng pangalan niya. Nabasag ang salamin ng parol. Gumapang ang bitak. Lumalabas ang usok na kumakain ng liwanag ng kandila. Idinagdag ng ama ang insenso. Tumindi ang dasal. Parang pumipigil ng baha gamit ang kamay. Bumalik ang anino. Mas matangkad, mas mahaba ang mga daliri. Nakatagilid ang ulo. Humakbang. Napasubsob ang ama. Pumipiyok ang orasyon. Nauupos ang insenso. Mabilis lamunin ng maitim na usok. Doon naintindihan ni Gian. Hindi nakatali ang mga espiritu sa parol. Ang parol ang nakatali sa kanya. Kahit wasakin, mananatili ang apoy sa buhay niya hanggang matupad ang sumpa. Dumikit ang anino, halos ilong sa ilong, bulong na yelo sa buto. Napili ka. Nagdurog ang pananaw ni Gian. Hindi bulag ang sumpa. Sinadya. May nagsindi sa buhay niya hanggang malamon siya. Kontrapaliwanag, takot, tanong. Sino? Bakit? At ilang gabi pa, bago baonin ng apoy ang kanyang pangalan. Pagputok ng parol, nanatiling mabigat ang usok sa bahay. Kumakapit ang madulas na latak sa balat. Umubo si Gian hanggang sumakit ang dibdib. Humihingal ang ama. Nang umurong ang mga anino, akala niya tapos na. Ngunit naroon pa rin ang parol. Basag ang salamin, ngunit may tibok pa ang apoy. Mahina, ngunit buhay. Gumulong si Gian, desperadong basagin. Bago niya mahawakan, dinakma ng ama ang braso niya. Nakakagulat ang lakas. Huwag! Hingal nito. Hindi ka maliligtas sa pagwasak. Nakabigkis na. Tumigil si Gian, nanlalamig. Ano ito? Bakit ako? Sino ang gagawa nito? Matagal na katahimikan at saka sumuko ang ama. Mula sa hindi na ilibing na patay ang langis. Ipinipiga ng mangkukulam, iniimbak, itinatali sa pangalan. Kapag naliwanagan ang mitsa, iisang layunin ang espiritu, habulin ang pangalang iyon. Sumisipsip hanggang mabalik, hanggang mamatay. Parang martilyong bumagsak ang paliwanag. Bawat bulong, bawat ukit, bawat bigat sa dibdib. Hindi random. Asong nakatali ang espiritu at siya ang tinatahak. At pag namatay ang biktima, dugtong ng ama, hindi nagpapahinga ang espiritu, naghihintay. Hanggang may sindihan ulit na parol, may susunod na pangalan. Ikot na walang hanggan. Umuga si Gian. Bakit ako? Sino ang may galit? Namighati ang ama. Madalas, kamay ng buhay ang naglalagablab. Isang kakilala. Isang taong isinulat ang pangalan mo. Nanginig si Gian. Naalala ang babala ng nakatatanda. Ang mga matang nakaasilip sa likod ng pinto. Ang matandang tindero na may pulang tinta. Hindi basta pamahiin, pagtataksil. Kamay ng tao ang nag-apoy. Sumikip ang isipan. Naiinggit bang kapitbahay? May nasaling ba siyang nakaraan? Bakit tahimik ang ama? Anong tinatago? Alam mo, bulalas ni Gian, na pwedeng mangyari ito. Bakit hindi mo ako binalaan? Pumikit ang ama, luha sa gusot na mukha. Dahil ang pagbanggit, nagpapalapit. Kahit babala, pagkain niya. Nanalangin akong hindi ka aabutin. Ngunit hindi sapat ang dasal ko. Muling pumintig ang apoy. Noon naunawaan ni Gian, hindi kulungan ang parola. Hindi liwanag ang sinusunog ng langis. Siya, inabot ng ama ang balikat niya. Hindi ito karaniwang kababalaghan dyan. Sumpa ito ng alaala at pagtataksil. Isang kilala mo ang nagsindi. Hanggat hindi mo alam kung sino, hindi ka mapapahinga. Nanginginig si Jan, kumakain ng usok ang baga. Sumagi sa isip ang iskinita, ang parol na tila naghihintay. Nasusunog para sa mga pangalan, ang bulong noon. Hindi kahit anong pangalan. Kanya. Hindi aksidente ang sumpa. Personal. At habang tumitibok ang parol sa sulok, naunawaan niya ang pinakanakakatakot. Mas delikado ang buhay na kamay na nagsindi kaysa sa espiritong nakatali sa langis. Tahimik ang bahay, maliban sa mahinang sirit ng parol.
Ang basag nitong salamin, may malaswang kumikislap. Tumayo si Gian, nanginginig ang mga tuhod. Sinubukang tawagin ng ama, mahina ang tinig. Ngunit naglakad si Gian palabas. Tinamaan siya ng alinsangan sa beranda. Tahimik ang baryo. Umuugoy ang pulang parol sa kalsada. Sa unang pagkakataon, iba ang tingin niya. Ang bawat parol, bawat alay, bawat usok, hindi tradisyon. Takot, sama-samang pagtataboy. At siya na ang may dala. Sa dulo ng iskinita, may isang figurang nakatayo. Payat, di gumagalaw, nakabalot sa anino. Diyan unang nakita ang parol. Hindi ito kumilos o nagsalita, ngunit parang may pangiti. Bumalik ang mga bulong mula sa dibdib niya. Sa mismong hininga, markado siya ng langis. Pinili siya ng apoy. Bumalik siya, ngunit wala na ang ama sa kama. Upos na insenso lang ang naiwan at pahid ng maitim na langis sa sahig kung saan siya nakatayo kanina. Sumilip si Gian sa kalsada. Walang tao, walang ngiti, puro katahimikan. At mula sa kailaliman ng bahay, mahinang sirit. Umiilaw pa rin ang parol. Espiritu ba ang naghihintay? O ang buhay na kamay na nagsindi? Hindi na nalaman ni Gian ang sagot. Hindi nakakalimot ang langis. Hindi namamatay ang apoy. Sana'y nagustuhan ninyo ang mga kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo at nais pang makinig ng iba pa, maaari kayong mag-subscribe at iyon ang inyong notifications. Halos araw-araw akong nag-u-upload. Naway nasa mabuti kayong kalagayan